Yo guys, medyo late ang upload ko dahil busy ang persons. Pero share ko pa rin ang year-end ride namin last year. So ako nga pala si JR Bike Vlog. At trip kong gumawa ng mga videos about bike touring or bike packing at hiking. At dito ay kasama ko muli ang mga tropang Bike West. At kahit super late upload na ito ay samahan nyo pa rin kami. Tara! So ang year-end ride nga pala namin mga kapadyak ay sa Balumbato Beach Resort na matatagpuan sa Barangay Papaya, Nasugbu, Batangas. At actually guys, ito ang first time ko na mag-year-end ride na malapitan lang, pero hindi na importante yon. Ang mahalaga ay masaya at kasama ang mga tropa. So nag-ride out ako around 5 AM para abangan ang makakasabay ko papuntang Naik, Cavite. At around 6 AM ay dumating na ang mga makakasabay ko papuntang Naik, Cavite, at ito ay si Brother Happy at Brother Milvin. At wala nang intro, ride out agad. At ito ang pang-apat na beses na aahon ako ng Cabiang Tunnel. Pero unang beses na wala akong practice at kargado pa ang aking bike dahil sa mga dala-dala nating gamit na pang-camping. Mas pinili kasi namin na counterclockwise ang tatahakin naming ruta, kaya madadaanan talaga ang Cabiang Tunnel papuntang Barangay Papaya, Nasugbu, Batangas. So from Calamba ay 60 kilometers to Naik, Cavite. Dito kasi magre-regroup ang buong tropang Bike West na kasama sa year-end ride. At bago kami makarating sa Naik, Cavite ay dadaanan namin ang mga bayan ng Kabuyaw, Santa Rosa, Binyan at Carmona, kung saan naghihintay sa amin sina Brother Rangel, Brother Brian at si Sir Mel. Yo guys, sa ngayon kasama na natin yung mga tropa na makakasama natin sa year-end ride na to. Minute namin sila after ng zigzag road dito sa Carmona. Masaya to. Mukhang madami tayo dahil sa page pinost ni Sir Oli yung yung year-end ride. Minsan kasi secret lang yung pero pag sa page asahan mo marami talagang kasama. Page ng Bike West. At isa pa sa mga dinaan namin ay ang mga bayan ng GMA, Dasmariñas at 13 Martires. Pagdating namin ng Naik, Cavite ay nandun na ang buong tropa at sama-sama na kaming pumadyak papuntang Ternate, Cavite. At dahil kaming mga nanggaling pang Laguna ay hindi pa nag-aalmusal, nagpasya na kaming kumain pagdating ng I Love Ternate. Dahil after nito ay simula na rin ang mga ahon. Yo guys, time check, alas 10 na. Tanghalian muna, lunch na para dire-diretso ng ahon hanggang campsite. Tropa natin, nandiyan na. Tapos na rin kami kumain. Pahinga na lang, tapos ride out agad. Yo guys, so tapos na tayo magtanghalian. So bakbaka na. Start na ng ahon. Sobrang init, grabe. Ito na, start na mga kapadyak. Ahon is real. Tuloy-tuloy na yan. Grabe, ang kunat. Unang ahon pa lang. Bigat pa ng kargado natin. Bike natin. Ay, chill lang tayo dahil wala tayong practice. Ngayon lang ulit tayo nakapag-bike. Huling ride ko HNB pa, tapos chill ride pa. Pagdating namin ng unang ahon ay medyo tirik na ang araw, kaya bukod sa ahon ay isa rin ito sa nagpapahirap sa akin. At dahil wala akong practice ay ang daming beses ko na tumuhod, pero carry lang yan, hindi naman tayo nagmamadali. Mga kapadyak, time check 10:30. Grabe. Ngayon lang ulit ako nakapag-ride ng laspag na ako. Tagal natin walang padyak. Nabigla ako sa ruta na to. Pahinga muna tayo. Maya na siguro. Tayo natin yung mga nasa likod. Ang init pati. Okay mga kapadyak, ride out na tayo. Nagpahinga lang ako mga 5 minuto. Grabe, sobrang init. Ang kunat pati.
Hindi ko alam pang-apat na to, pang-lima kong ruta na to, pero ngayon lang ako nakapadyak dito na walang practice talaga. Ang bigat pa ng bike natin. Ang init, ang kunat. Okay, tatsagain natin yan. Tapos medyo sumasakit pa yung tuhod ko. Siguro dahil wala nga tayong practice. Pero payo ko sa mga baguhan pa lang sa ganito ay mag-practice kayo, dahil hindi nyo may enjoy ang mga magagandang tanawin kapag laspag na kayo, dahil sigurado magfo-focus kayo sa pagpadyak. After naman ang unang ahon ay rolling na ang mga madadaanan nating kalsada. May ahon, lusong, pero mas lamang nga lang ang mga ahon. Pero makukuha natin sa tiyagayan. Sabi ko nga, hindi kami nagmamadali. Nakakalibang din naman kasi ang ganda ng mga tanawin na nadadaanan namin, kaya kahit papaano ay napapawi ang pagod na aming nararamdaman. At nang mga 5 kilometers na lang kami bago mag-Kebyang Tunnel ay nag-regroup muna kami ulit. At after nun ay lusong na ang lahat hanggang tunnel. Dito kasi sa ruta na to, maraming unggoy. Patawid-tawid lang, tapos yun, may mga signage na bawal pakainin ng mga unggoy. Siguro dahil yung pag nasanay, sila na mismo yung lalapit sa mga tao, sa mga bahay. Siguro, kaya ganun. Tingin ko lang, kaya bawal pakainin ng mga unggoy. Daming unggoy dito. Isa na ako dun. After nitong lusong, Kebyang Tunnel na. Kinaya kahit masakit ang tuhod. Grabe. Kaya nauna na ako kanina eh. Habang nagpapahinga pa sila dahil mabagal ako, dahil na kumikirot yung tuhod ko. Nakakatakot ang mga lusong na to. Sigurado mag-aahon din tayo ng ganito. Sa kabila after ng Kebyang Tunnel. Paglusot natin ng Kebyang Tunnel, Panasugbu. At matapos ang napakahabang lusong ay narating na rin namin ang tunnel. At syempre usually, konting pictures at videos ay sibat na agad tayo. At isa pa doon ay sobrang dami rin kasi ng mga tao. Okay, hindi na tayo nagtagal, sobrang daming tao. Tapos nakakailang din yung mga sasakyan. Okay, lusong na tayo. At habang lumulusong ako papuntang view deck, ay biglang may tumawag sa akin. Kaya agad naman akong tumigil para alamin kung sino iyon. Op! At dito ay namit ko si Brother Ian Del Rosario, o mas kilala natin bilang si Kuya Popoy, at kasama niya rin sina Idol Jupring at Bumble Bike at iba pa nilang mga tropa. Picture tayo. Mga brother, may nakita tayong mga tropa dito. Shoutout kay Bumble Bike tsaka kay Dakots Adventure. Si Bumble Bike, sir. Tsaka kay Renz. Yun, nakita natin mga idol natin dito. Tsaka kay RB ng Venus Gym Cycling. Yan. Shoutout sa'yo. Yun. Ito si RB, Venus Gym Cycling, Dakots Adventure. Si Renz tsaka si Bumble Bike. Ride safe mga idol. Woo! Ride safe. Sir, salamat. Yun, mga idol nating mga siklista rin. At nang nasa patag na part na kami, ay may nakita kaming nagtitinda ng halo-halo, kaya hindi na namin pinalagpas ito dahil sa sobrang init. Halo-halo muna, laspag na ang mga itik. Pero malapit na tayo guys. Mga 5 kilometers na lang siguro. Kasi may mga bike. Libre lang yan. Tapos na tayo mag halo-halo. Regroup na. Puntahan natin yung sinasabi ng isang tropa na sangang daan papuntang Papaya at saka papuntang Nasugbu. Okay, tapos mamamalengke na tayo para sa pagkain natin mamayang gabi hanggang bukas. After naming magpalamig ay ride out agad. At mga 2 kilometers ay nakita na namin ang mga tropa natin na naghihintay sa amin sa kanto papasok ng Barangay Papaya. Guys, so pagpasok namin kanto, so may babayaran pang hindi ko alam kung ano yun sa barangay, environmental fee or entrance fee, 20 pesos nagbayad kami. Okay.
At matapos ang mga konting kembot na padyakan at paglalakad ay narating na namin ang Balumbato Beach Resort. At agad ko na rin itinayo ang aking tent para makapag-relax na. After nun, ay agad ko na rin pinalipad ang aking mga mata sa Himpapawid. At grabe, napakaganda ng lugar. Na kahit malapitan lang ang ating year-end ride, ay sulit at solid naman ito. Kaya sana ngayong 2024 ay maging masagana ang buhay nating lahat at malakas na kalusugan at malayo sa sakit at kapahamakan. Kaya mga kapadyak, Happy New Year and more rides and hike to come. See you next adventures. Yeah!